Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Alam niyo, wala naman talagang nangarap na bata, kahit naman tayo, wala namang nangarap na maging mahirap. Ang pangarap ng bawat isa, puro kaginhawahan. Ngayon, lalo na maging Kristiyano tayo, ang pangarap natin ay maging productive sa buhay na ito, lalo na pag naintindihan mo na may mga binabanggit ng Bible na kailangan tayo ay tumulong sa ibang tao, tumulong sa kapwa, upang tayo pagpalain din ni Lord. Kaya prayer mo ay tayo man ay maging mabunga upang lalo tayo makatulong sa ibang mga tao. Sino sa inyo yung nagpre-pray na maging fruitful ang kanyang taon na 2024? May binabanggit ang Bible, there is only one way to be fruitful na binabanggit ang Bible. Walang ibang paraan eh. Alam nyo, pag binasa nyo yung Bible, di ba, yung tungkol sa pagiging born again sa John chapter 3 verse 3, sinabi ng Bible, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So pag sinabi unless, that is non-negotiable. There is no other way. Tapos sinabi rin ng Bible na except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So yung mga term na ganun ay walang ibang paraan, yun lang. Ganun din naman yung sinabi ng Bible na malibang dumaan kayo kay Jesus, hindi niyo makikita ang Ama. I am the way, the truth, and the life, sabi niya. So, malibang tayo ay dumaan kay Jesus, hindi mo makikita ang Ama because He is the only way. So, ngayong gabi, ang gusto kong pag-usapan natin dito, ano sa palagay niyo yung pinakaugat para malaman natin na tayo pala ay nasa kalsada ng buhay na mas mabunga? How would you know if you are on the right track? Kumbaga, tama yung kalsadang dinadaanan mo na ang dulo nito ay hindi lamang yung mga bagay na pinangako niya pag ikaw ay nanalangin, kundi talagang mararanasan mo yung kanyang katapatan sa iyo sa lahat ng kanyang mga pinuprovide sa buhay natin. Ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay why faithfulness is the only way to fruitfulness. Why faithfulness is the only way to fruitfulness. Bakit? Bakit katapatan lamang ang tanging paraan para magkaroon ng mabungang buhay? Sabi nga natin, Merry Christmas and prosperous New Year. Alam ba natin paano ba yung sinasabi ng Bible na pagiging mabunga? So, ang pag-uusapan natin dito ay bakit yung katapatan, yung ating pananatili sa Diyos. Bakit yung pananatili ay nagbubunga ng higit pang mga pagpapala galing sa Panginoon. So, hindi ka lamang nakakaroon dito ng tinatawag natin na fruitfulness, na bunga ng iyong faithfulness, kundi mararanasan mo talaga, you can really share it to others. So ngayon, kung may Bible kayo, samahan niyo ako sa John 15, we will be reading some verses ng Bible, no? We will be reading some verses of Scripture at tingnan natin ano yung sabi ng Bible tungkol sa kanyang katapatan. So if you have your Bible, samahan niyo ako sa John chapter 15. So John chapter 15, ito yung sabi ng Bible. I might be reading longer. Hindi makababa lang, pero we will not discussing everything. Ito sabi ng Bible, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes. Sabi niya, so that it will be even more fruitful. So nakita niyo rito, no? So that it will be even more fruitful. Pero, sabi ng Bible, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Ngayon, anong purpose ng tinatawag natin na cutting off is for us to be more fruitful. Sabi niya rito sa verse 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Kaya sinasabi ko kanina yung word na unless, kasi nga na-negotiable talaga yun eh. Kumbaga, the only way to fruitfulness is by faithfulness. Yun lang yun. The only way. Kasi sabihan nyo, apart from me, you can do nothing. You will never be fruitful. You're apart from me. Kaya sabi nga niya dito, we need to be remain
sa ating Panginoon. Ngayon sabi niya, if you do not remain in me, if you do not remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Tapos sabi pa niya rito, this to my Father's glory that you bear much fruit. This year, it is God's expectation that we will be bear much fruit. We will be bearing much fruit. Expecting ni Lord na ngayong taon na to ay tayo ay magiging mabunga. Pero bakit ang pananatili ay kinakailangan para magkaroon ng pagbubunga? Kaya nga, kailangan natin manatili kung tayo yung branch sa ating Panginoon upang makaranas tayo ng pagiging mabunga. Now, gusto kong basahin ulit yung 8. Sabi niya, this to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Expected sa disciple ang maging mabunga. Uulitin ko ha. Expected sa disciple ni Lord ang maging mabunga. Ngayon, para magkaroon tayo ng tinatawag na magkaroon ng mabungang buhay, ang sabi niya rito, dapat magkaroon tayo ng katapatan. So, why faithfulness is the only way to fruitfulness? So, shall we bow our heads, please? Let us pray. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral. Na kayo, Panginoon, ang manguna. We ask, Lord, for your forgiveness, Lord. Everything, Panginoon, na aming mga nagawa, na aming nasabi, mga bagay na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyong pangalan, patawarin niyo po ulit, Panginoon. Hinilin po namin ang iyong pagsama sa oras na ito. Bless niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na naririto ngayon. Maraming salamat. Ang aming kani-kanyang situation sa aming mga espiritual na kalalagayan ay alam niyo po, kaya ang panalangin ko, Panginoon, katagpuin niyo po kami ngayong gabi. Ang papuri sa ilang Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so ulitin natin ulit. Why faithfulness is the only way to fruitfulness? Bakit ang pananatili ay ang tanging paraan lamang para sa pagkakaroon ng pagbubunga? Now, dito sa John 15, isa-isahin natin ang mga main points dito sa ating Wednesday Word tonight. So, tanong ko kayo, sino sa inyo kagabi, o kaya kahapon, o isang araw, ang nag-pray na, Lord, I want a new year of my life. Lord, gusto ko po ng bagong buhay this year. Gusto ko, Lord, maging bago ang takbo ng aking pag-aaral, lalo akong sumipag, tumaas ang grade ko. O ikaw naman ay nagtatrabaho, Lord, gusto ko po naman this year, ma-promote naman ako, magkaroon naman ako ng magandang raise salary, magkaroon ako ng karagdagang allowance, Lord, galing sa office. Lord, sana ma-recognize nila yung effort ko. O ikaw man ay nag-pray ng, Lord, gusto ko ng new year sa aking negosyo. Bagong business, Panginoon, bagong negosyo, bagong produkto. Anything, Lord, na I want a change in my life, Panginoon. Lord, gusto ko po na mas lalong magamit ngayong taon na to sa iyong ministry. Panginoon, gusto ko po na mas lalo akong magamit lahat ng potential na binigay mo sa akin, lahat ng skill ko, Lord. I want to be used even more this year. So, everybody is praying for productivity. Gusto natin maging productive. Ngayon lang, ang tanong natin dito is, why do you think God will make you productive? Bakit ka papayagan ng Diyos na magkaroon sa iyo ng fruitfulness, ng mabungang buhay? Alam nyo, kapag walang katapatan ang buhay, wala ka mararanasan na sinasabi natin mabungang buhay. So, umpisahan natin ng John 15 sa kanyang sinabi, ano ba ang mga makikita natin dito? Una, sabi niya, basahin natin yung verse 5. Verse 5. Sabi dito ng verse 5, I am the vine. I am the vine. You are the branches. Tapos sinabi niya rin sa verse 1, I am the true vine and my Father is the gardener. Tapos sa 5, I am the vine, you are the branches. Tapos sabi niya, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So dito makikita mo na yung bearing of much fruit is very, very much expected and can be visible. Kumbaga, pwedeng makita if we will remain in the Lord. So unang-una na sinasabi niya rito, kung gusto natin ng fruitfulness sa yung work, sa ministry, sa trabaho, sa negosyo, even your studies, ay yung malinaw yung connection. Ito yung number 1, connection. Are you really connected with God? Kasi kuminsan kasi meron tayong tinatawag na selective connection.
Pag pinag-usapan natin ng blessing, we want to be connected with God. Pero pag pinag-usapan na natin yung commandments of the Lord na medyo hindi magandang effect sa atin, ang ayaw natin nun. Kaya nagiging selective. So dito gusto kong sabihin sa inyo, sinabi na ni Lord, I am the true vine and the Father is the gardener. I am the vine, you are the branches. You are connected in me. And because you are connected in me, you are expected to stay with me. So, connection yun. Ngayon, mayroong mga branch, sabi nga dito na mga natutuyot. At dahil sila ay natuyot, hindi na sila nakakapamunga. Alam niyo ang sanga, kapag kayan ay nakakabit sa puno, iisa lang ang dagtang dumadaloy. Iisa lang yung dagta na dumadaloy. Kaya nga ang isang Kristiyano, pag nag-pray siya, Lord, nagpe-pray tayo, di ba? Lord, nagpe-pray tayo sa Kanya ng isang bagay. Paano mo malalaman kung yan ay kalooban ng Diyos? Doon pumapasok yung verse 7. Hindi perke lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo ay mangyayari. Maybe you are praying to the Lord, you're staying with the Lord, but you're not staying with the Word. Kaya sabi niya rito, you need also the Word as you stay in the Lord. Kasi alam niyo, si Lord, hindi naman yan palaging audible, nag-uusap tayo, nagsasalita. May oras na pwedeng mangusap siya sa espiritu mo, may mga oras na kausapin ka ni Lord, at hindi rin imposible kung kakausapin ka ng Diyos ng literal. Pero most of the time, because of the Word of God is already with us, sometimes the Lord speak to us, and most of the time, through His words. So sinasabi ni Lord, not only yung connection, not only staying in the Lord, but sticking with the Word. Mananatiling ka rin sa Kanyang salita. So makikita naman natin yon sa 7. Diba? Sabi ng Bible sa verse 7, if you remain in me, and my words remain in you. So dalawa, staying with the Lord and sticking with the Word. Staying in the Lord and sticking with the Word. When that thing happens, when those things, if you will allow those things to happen, sabi dito ng Bible, ask whatever you wish. Kasi kung ang isang sanga ay konektado sa puno, iisa lang ang dagta niyan. Ang isang Kristiyanong nananatili sa Panginoon, damang-dama niya ang pangungusap at paghahari ng banal na Espiritu sa kanya. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya, kumbaga, iisang dagta lang yung dumadaloy, hindi ka hihingi ng labas sa kanyang mga salita. Kaya nga, minsan nahihirapan tayo, kailan kaya ibibigay ni Lord yun? Oops, you also read the Word of God. Hindi ka lamang basta nagpe-pray ka. Most of the time, God will speak to you through His words. Pag binasa mo ang kanyang mga salita, nangungusap siya. Nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. So dito sabi ng Bible, if you want fruitfulness, requirement ang faithfulness. So, manatili tayong connected. Ito yung sabi natin, connection. Staying with the Lord and sticking with the Word is a proof of connection with God. Ito ay nagbibigay ng pruweba na tayo ay konektado sa Diyos. Ngayong Wednesday Word, ang sinasabi lang sa atin dito, how am I being connected with God? Ako ba ay, kaya ko ba rin bang i-associate ang buhay ko pag may ang nangyayari sa akin ay kahirapan na? Pagka ba ang nangyayari sa buhay ko ay mga unpleasant na, masasabi ko pa rin bang Kristiyano pa rin ako at naniniwala pa rin kay Lord? Sometimes, we hate the Lord. Hindi mo yan sinasabi, but in your heart, sometimes you hate the Lord, masama ang loob mo because you don't like what is happening to your life. Dito sabi niya sa atin ng Bible, pag binasa natin mabuti, kung titingnan niyo siya mabuti, sabi rito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, why? Bakit mayroong mga hindi nagre-remain? Bakit if you remain in me, hindi ba dapat naman talaga ang branch manatili sa vine? Kumbaga, dapat manatili sila. Bakit hindi nangyayari yun kapag natutuyot na ang puno? Kailan nangyayari na ang puno ay natutuyot? Pag hindi na dinadaluyan ng dagta, natutuyo na yun. Pag hindi na dumalo yung dagta, siya ay mag-umpisa ng matuyo. Ganon din ang Christian. Ang Christian, pag hindi konektado sa Diyos, kapag wala na yung kanyang pagbabasa ng salita ng Diyos sa buhay natin, yung pananalangin natin sa Panginoon, pag wala na yan, natutuyot ka na. Sometimes, you are attending the church, but you don't feel like worshiping the Lord. You don't feel like raising your hands. Kasi natuyot ka nga. Hindi mo ba may napansin yung nasa loob ka ng church para kang
naiinis sa iba, bakit excited na excited pumalakpak, excited na excited sila mag-worship kay Lord. Pero ikaw wala kang maramdaman. Tuyot na tuyot ka. Nandoon ka sa loob pero wala kang gana. Imagine mo, yung pagtataas ng kamay, pinangangawitan mo na at naiinis ka na. Ang tagal na magbagpakanda ni Kuya Jilo. Bakit ganun? Ha? So, hindi naman dapat ganun nangyari. Dapat, wow, minsan lang to, pag Sunday lang ako makakapag-worship ng todo, bigay ko na to. Lunes hanggang Sabado, puro ako sa trabaho. To Sunday, todo ko na to. Dapat wala yung pangangawit, dapat wala yung parang ikaw ay inoorasan mo na yung nangyayari sa loob ng church. Hindi dapat ganoon. So dito, sabi ng Bible is, number one, gusto ko maintindihan niyo yung connection. It's a proof of connection. Only those who are connected with God can really experience yung fruitfulness in life. Kaya natanungin mo, simula nung magseryoso ka sa Christian life mo, tingnan mo, makikita mo yung mga blessing na dumating sa'yo. At saka, hindi lang yung mga blessing, yung capability mo to overcome obstacles. Yung kakayanan mong parang ma-overcome ang lahat ng problema. Tumama yung perspective mo. Kahit hindi mo gusto yung nangyayari, parang kayang-kaya mo. Why? Because you are connected with God. Konektado ka sa Panginoon. Kaya, ang pananatili sa Diyos is only a proof of connection. Sabi ni Lord, I am the vine and you are the branches. So expected sa atin yun. Kaya nga lang, dapat tayong lahat tandaan ninyo, ngayong taon na to, it is God's plan for all of us to bear much fruit. Gusto ni Lord mamunga tayo. Hindi lamang ito kaluluwa ang pinag-uusapan. Even in your life, how are you? Are you improving with your Christian life? Kumusta ka sa work mo? Natututo ka ba? You should keep on improving. Dapat maging mabunga ka. Not only to sharing of the gospel sa ibang mga tao, but even in your knowledge as a Christian. Yung mga nasa corporate, di ba? Hindi naman tayo papayag na ang alam natin MS Word lang. Kailangan alam natin ng PowerPoint, alam natin ng Publisher. Ano kang gumamit ng Excel. Hindi pwede ito lang ang alam mo. You have to learn. You have to improve yourself. Sa loob ng church, pansinin niyo yung mga musician natin. Hindi sila pumapayag na alam nila, gitara lang. They want to learn also the keyboard. They want to learn paano mo mag-drums. So, they want to keep on learning. Dito ganun din. Lalo-lalo na sa buhay Kristiyano. God is expecting you to be fruitful in your Christian life this year. Even in your life, in your corporate life, in your private life, dapat nag-excel ka ngayon. Hindi tayo pwedeng katulad tayo nung nakaraan. If you are connected with God, God is expecting you to bear much fruit. Lalong-lalo na itong taon na ito. Okay, so number 2. Sayin natin to. Sabi ng verse 2, samahan niyo ako ha, sabi niya, He cuts off every branch. Sino yung He? The Father. Sabi niya kasi sa 1, I am the true vine and my Father is the gardener. Verse 2, He cuts off. Sino yung He? Yung Father. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Kumbaga yung mga tuyo na mga saang nakakabit sa akin, sabi niya tinatanggal niya. He cuts off. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, He prunes. Yung mga namumunga, sila pa yung sinasaktan para lalong mamunga. Tingnan nyo ha. Those who bear much fruit, sabi niya, those who bear fruit, He prunes. So that it will be even more fruitful. So dito mapapansin nyo, ang second thing na gusto ni Lord sa atin, bakit expected niya yung tayo bilang mga Kristiyano ay magkaroon talaga ng fruitfulness because of your faithfulness. Una yung connection. Number 2, yung tinatawag na construction. Construction. God is constructing your Christian life. Dito, very obvious yung correction. He cuts off every branch. Lagi na natin naririnig yon. Pero kasi ang cutting off ay dalawang bagay. Hindi ito yung para to eliminate those dry branches, but also to bear much fruit, those who are already bearing much fruit. Yung mga namumunga, upang lalo mamunga pa. Kaya makita mo dito, kinoconstruct ka pa. We are all under God's construction. Tayo ay nasa ilalim ng pagsasaayos pa ng Diyos. Mapapansin mo bakit yung ugali mo, kung minsan naiinis ka sa ugali mo, pero minsan na-overcome mo naman. Tapos minsan naman, kaya mo naman. So you are under God's construction. Kinoconstruct tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, maging tayo sa buhay paglilingkod sa Panginoon,
ay totoo may mga correction at kuminsan yun nagiging dahilan para mahirapan tayo magpatuloy. Kaya sabi ni Lord, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Eh, gusto ko lang tingnan nyo rito, no? Ano yung kinukonstruct ni Lord sa'yo ngayon? Because you are connected with God, you are being constructed by God. Dahil konektado ikaw sa Diyos, inaayos ka ngayon ng Diyos. Ano yung inaayos sa atin? Ikaw lang nakakaalam dyan. It could be a habit, pwede ito ugali, pwede ito yung prayer life mo, pwede yung Christian life mo, pwede yung mga behavior natin, pwede ito yung mindset natin, yung ating perspective sa buhay Kristiyano, inaayos siya ng Panginoon. Pero ang bottom line, why God is pruning this kind of branches? For them to even more fruitful. So ang construction ng Diyos is to make us more fruitful. Kaya kung ngayon namumunga ka, natutuwa ka na sa iyong Christian life ngayon, expect for more of God's construction. Kasi ang kinoconstruct ni Lord ay yung upang lalo tayong mapaganda pa, lalo ko pang mapaghusay pa. Dito sa atin, sa ating church, yung mga dedicated na mga may potential na mga worker, lalo pa natin sila lalong tinutulungan upang lalong makonstruct ang kanilang mga kaalaman pa, mga buhay paglilingkod through our trainings. So meron tayong mga trainings. Alam niyo ba na kahapon ay may kausap ako na isang pastora na taga San Rafael, Bulacan. So nagustuhan niya yung ating training, kaya kahapon din nag-enroll siya ng 13 students sa level 1. Lahat po yun ay mayroong registration fee. Pero tayo po wala. Tayo minsan tinatapad pa mag-submit ng mga reflections. Yung iba nagpapalate pa. So please, alam niyo ba ang kanilang binabayad doon ay 350 pesos? Yung pa pinapadala po natin sa mga pastors na nasa mga liblib na lugar, pinapadala po natin yung tulong sa kanila. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo, sana tayo dito sa ating church, since tayo po ang host ng mga trainings na yan, sana po ma-appreciate natin to. This is part of God's construction in us, to us, bilang isang magagawa ng ating Panginoon. So dito, sabi nga natin kanina, why faithfulness is the only way to fruitfulness. Una-una kasi na konektado ka sa Diyos. Merong connection na tinatawag. At habang ikaw ay tumatakbo yung iyong Christian life, lalo ka pinagaganda ng Diyos, yung sinatawag natin construction, may ongoing construction in your Christian life. May ongoing construction sa iyong pagtatrabaho. Kaya minsan meron ka maririnig sa trabaho na may mga tinatawag na office politics. God is constructing you. Lalo ka pa niya pinapaganda, which magagamit mo ang lahat ng yan once na ikaw ay nasa iba ng mga kumpanya. Kung ikaw naman ay nagninegosyo, tanongin sila Kuya Robert, ang daming learnings habang nagninegosyo. Ang daming natututunan. Ay, hindi pala pwedeng ganito, dapat pala ganito, dapat pala ganyan. Nako, ang dami. So, ang sinasabi ko lang dito is, ang buhay Kristiyano ay dahil konektado sa Diyos, hindi pa tayo perfecto. Pero si Lord patuloy niya tayo kinoconstruct for the betterment. Ano yung purpose? For us to even more fruitful. Upang lalo pa tayo maging mabunga. So, kailan mangyayari pagiging mabunga? Kapag nananatili kang tapat na konektado sa Diyos. Ngayon, pag hindi ka konektado sa Panginoon, ikaw ay sangang nakakabit dyan, pero wala nang dagdang dumadaloy, ikaw ngayon ay matutuyo. At pagka ngayon ikaw ay natuyo, alam yon ng gardener, ng God the Father. Anong gagawin niya? He will cut off. Alam niyo sa loob ng church, madaling maging spiritual. Makinig po kayo mabuti ha, especially mga workers and leaders. Sa loob ng church, madaling maging spiritual. Madaling mag-hallelujah, umawit at magtaas ng kamay at magsalita ng mga lengguwaheng pang church. Pero alam ni Lord kung tuyot ka. Alam ni Lord kung ang salita mong ginagamit ay artificial lang. Alam niya kung ano ang yung Christian life. Kaya dito, sana magbigay ito ng ating paalala sa ating ngayong gabi na ang isang Kristiyanong konektado sa Diyos ay lumalago, namumunga. Yung tinatawag natin na because you are connected with God, you will be expected to bear much fruit. Dapat lalo tayo namumunga kasi it will show. Your growth in your Christian life will show by the fruits. Makikita ito sa mga bunga natin. Kaya ngayon, isipin din natin, Pastor, may bunga naman ako. Yes. Pero pag-uusapan dito yung growth as a Christian. Pag-uusapan na yung submission, pag-uusapan dito yung, naalala ko yung ito sabi ko nga, matagal na ako sa church noon Tapos sabi ko nga, pinag-uusig ako. Yung pala, nung kinausap ako ng pastor ko, alam mo, hindi ka naman pinag-uusig Kasi sabi nga ng nanay ko,
Mula doon nung ako'y mag-born again, hindi na ako naghuhugas ng pinggan. Pero ang dami ko nang alam nun sa Bible, ha? Ang dami ko nang alam sa Bible. Gusto mo, debate tayo eh. Pero hindi ako naghuhugas ng pinggan. See? Maraming alam sa Bible, pero hindi naghuhugas ng pinggan. Ang galing ko magsalita, pero yung behavior ko, mali. Mali. Wala akong submission sa bahay. Kaya, paano ngayon yun? Ang dami ko alam sa Bible, pero kinainisan ako sa bahay ko. Kasi nga walang submission, tapos hindi ako sumusunod sa magulang ko kung ano yung expected sa akin. So dito, in the Christian life, ito yung sinasabi natin. Sana makita ninyo na ang only way for us to be fruitful this year is to becoming faithful to God. So, as a proof of connection, sabi niya rito, I am the vine, you are the branches. Proof yan, connected ka sa akin. And because you're connected sa akin, expect that you will be constructed. May construction na mangyayari. May mag-aalisin. Di ba? Di ba, pansinin ninyo sa construction, pagpalagay natin ng isang bahay na ginagawa. Di ba, sa umpisa, di ba, hinuhukay yan yung mga pundasyon. Hukay ng hukay yan. Tinuhukay nila, maglalagay sila ng pundasyon. Pero pag naitayo na yan, sabihin natin, nakatayo na yung bahay, finishing na. Wala kayong makitang bahay na finishing na, tapos nandun pa rin mga scaffolding. Aalisin yung mga scaffolding sa gilid kasi nga finishing na to eh. Ibig sabihin, meron talagang mga bagay na scaffolding na yan eh. Kumbaga, during the construction ng buhay mo, may panahon ng paghuhukay, may panahon ng pag-aayos, pero to make it better, to make it look better. Ganon din ang Christian life. Kaya may construction for us to even more fruitful, ang sabi ng Bible. Okay? Napunta tayo sa pangatlo. Ano uli yung ating title ngayong gabi? Sige nga, kung inyong natatandaan, ano yung title natin ngayong gabi? Why faithfulness is the only way to fruitfulness. Okay, so why faithfulness is the only way to fruitfulness? Bakit yun lang ang tanging paraan na binabanggit ng Bible? Yun lang, wala namang iba eh. Wala namang iba, kundi if you want to be fruitful, you need to be faithful, remaining in me. Kailangan mo manatili sa akin. Kailangan nagtatapat kang nananatili kahit anong mangyari. Ngayon, ito yung pangatlo. Papapasin naman natin yung pangatlo, verse 5. Verse 5. Sabi ng verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. So, kung ikaw ay nananatili sa akin, ang sabi niya, at ako sa iyo, sabi nito ng Bible, ikaw ay mamumunga ng sagana. You will bear much fruit, so you will be fruitful. Pero sinabi niya doon sa last phrase, apart from me, you can do nothing. So, binanggit din ng Bible na walang makapamumunga sa kanyang mag-isa lang. Kumbaga, hindi ka mamumunga na mag-isa ka lang. Sabi niya, verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Ikaw ay katulad ng isang sanga na pinuputol, tinatapon, sabi niya kasi ikaw ay nanalanta. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. So, ano sinasabi niya rito? Bakit niya sinabi ng Bible na if you remain in me and I in you, you will bear much fruit? Kasi kung minsan, during construction, during pruning period, we are being hurt. Yung kamyas na yan, pag tinangalad ng tao, lumuluha yan. Pero pagkatapos nun, grabe, hitik na hitik ang bunga nun hanggang sa pinakapaanan. Ganon din ang sinigwelas. Tingnan nyo ang sinigwelas. May mga sinigwelas na punong-puno siya ng dahon. Grabe ang kanyang dahon. Pero alam nyo nangyari sa kanyang dahon na yan, minsan walang bunga. Anong gagawin ng may-ari? Tatanggalin ulit yung mga dahon. Habang tinatanggal lahat ng mga dahon, makikita mo yung kanyang mga sanga, umiiyak, lumuluha yung dagta. Pero pagkatapos naman nun, yung sinigwelas na yon ay mamumunga ng sagana. So, during that period, hindi pwedeng humiwalay yung sanga eh. Sabi niya, ayoko na. Nasasaktan ako. Pero sabi ng Bible, you will bear much fruit. Hindi ka pwedeng humiwalay. Kaya sabi niya, apart from me, you can do nothing. Ay, ito yung number 3, yung condition. Hindi mo pwedeng bigyan si Lord ng kondisyon na, masakit eh. Ang sakit ng construction. Ayoko na. Sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. Hindi mo pwedeng kondisyonan ng Diyos na, Lord, kahit wala naman ako sa'yo, sasagana ang buhay ko talaga. Hindi mo pwedeng kondisyonan. Lord, pwede bang wala na lang ganyan? Lord, pwede bang wala na lang correction? Wala eh. Sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. So, hindi mo pwedeng bigyan si Lord ng kondisyon. At ang kondisyon naman ni Lord, wala tayong magagawa.
maghiwalay tayo sa Kanya. Pero pag tayo nasasaktan, gusto natin hiwalay. Ngayon, sinabi na ni Lord, bago mo planuhin ang paghiwalay, apart from me, you can do nothing. Hindi ka mamumunga ng sagana kapag hiwalay ka sa akin. Kaya, minsan, pagka yung hindi na natin gusto yung nangyayari, sabi ko nga sa inyo, di ba kinento ko sa inyo, pinagpe-pray ko, samahan niyo ako mag-pray yung aking bayaw, na nung namatay yung aking kapatid, galing sila sa ganito nga, meron silang cell group, Wednesday din, kagagaling lang sa cell group, tapos umuwi lang sa amin, sa bahay namin, binigyan ng tinapay yung isang kapatid na babae, tapos nagbiyahe na sila mag-asawa. During sa kanilang travel, binunggo sila ng isang lasing na nakamotor, at pagkatapos ay dahil nga walang street lights, bulagta silang tatlo, pati yung nakabunggo sa kanya. Nawalan ng malay yung ate ko, nawalan ng malay yung pastor, nabayaw ko, pati yung nakabunggo nawalan ng malay. Lumipas ang ilang minuto siguro, baka oras pa yun, nung may mga dumaan lang, tsaka sinabi sa pinakakabayanan na meron po dong disgrasya, tsaka lang sila kinuha. Pagdating sa ospital, anong nangyari? Komatos yung kapatid ko, pero yung bayaw kong pastor ay nagising. Nagising din yung lalaki na nakabunggo. Anong punto ko? Sabi ko, sana Lord, hindi magkaroon ng sama ng loob yung bayaw ko. Galing sa cell group eh. Tapos, gano'n na nangyari. Very unpleasant yun. Napaka-unpleasant nun. How would you react with that? Pastor ka, naglilingkod ka sa Panginoon, meron kang church sa pinangungunahan, galing ka sa gawain ng Panginoon, tapos gano'n mangyari. Sabi ko, Lord, please, huwag mo hayaan, Lord, na questioning ka niya. Lord, huwag mo hayaan na dumating yung tayo na para siya ma-discourage sa pagsaserve sa'yo. Mabigat yun ko, paano pinagdadaanan mo? Minsan gano'n tayo, parang gusto maglaylo, kasi merong mga bagay na unpleasant sa'yo. Wala eh. Higit pa sa pagtatambo sa bigas ang gagawin mo pag ikaw ay humiwalay sa Diyos. That will be the start of a miserable life when you withdraw from the Lord because you're being hurt. Sabi niya dito, apart from me, you can do nothing. I'm not saying na madali ang pagdadaanan mo bilang Kristiyano. Lahat tayo under construction tayo eh. And during those times of God's construction in our lives, may mga feelings na masasaktan. Masasaktan tayo at mga bagay na hindi natin magugustuhan. Pero dapat ba tayong humiwalay sa Diyos? Sabi ni Lord, bago ko humiwalay, sinasabi ko na sa iyo, apart from me, you can do nothing. Sa condition na sinasabi niya, kung gusto mo humiwalay, ito yung condition ko. Pag humiwalay ka, walang mangyayari sa iyo. O ikaw naman, gusto mo kondisyonan ng Diyos. Lord, bakit ganito, bakit ganon? Hindi, wala tayong magagawa eh. Ano man ang ipinagdadaanan, ang only point, pag humiwalay ka sa Diyos, you can do nothing. Kung hiwalay ako sa Panginoon, ano magandang mangyayari sa akin? Wala. So, tuloy-tuloy ang pananatili natin whether we're hurting or not. Because that is the only way for God to faithfully bless us by us faithfully staying in the Lord. Dapat manatili tayo tapat sa Kanya. So, sabi ko nga, brother, kapipreach ko lang about obstacles nung gabi na yun eh. Sinubok agad ako nung gabi na yun. So mga kapatid, na sinasabi ko lang dito ay, ano ba yung pinagdadaanan natin? We are all God's construction. We are all under God's construction. At habang inaayos tayo ng Panginoon, tandaan nyo yung purpose so that we will bear much fruit. Ibig sabihin, kung may mga inaayos si Lord sa buhay natin, we are all under God's construction, and that is for our betterment. Para sa ating higit pang ikaayos. At ang kasunod na sinabi niya dito, sabi ng Bible, kung babasahin ninyo, ay magkakaroon lamang ng fruitfulness when there is faithfulness. Kaya, ano man yung condition natin, sa kalalagayan at sa buhay, hindi mo pwedeng gamitin kay Lord yung condition na yun. Ang condition kasi ni Lord, pag humiwalay ka, walang mangyayari. Apart from me, you can do nothing. Okay? Now, let's go to conclusion ng ating Wednesday word. No? Anong message ni Lord? Ang sinasabi lang natin dito is, God's faithfulness remains even if we fail Him. Ang katapatan ng Diyos ay nananatili kahit nabibigo natin ang ating Panginoong Diyos. Even if we fail God, God's faithfulness remains. Hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos kahit tayo ay nabibigyan natin siya ng kabiguan sa ating buhay Kristiyano. So ang aking prayer tonight para sa ating lahat is for all of us na manatili. Let's continue what God wants us to do. And if we desire to be fruitful this year,
Remember the first word, connection. We are connected with God. Sinabi niya yun, you are the branches and I am the vine. You are the branches. And because we are part of that branch, we are under God's construction. May pruning, may dadaanan talaga para sa ikaayos natin lahat. So that we will bear much fruit. At pag nahirapan tayo, nasaktan tayo, sabi ni Lord, may condition siya. Apart from me, you can do nothing. Huwag na natin subukan, huwag na natin pangarapin, huwag na natin gawin. Nasubukan pang lumayo sa Panginoon. Sapagkat walang magandang mangyayari sa atin. Alam niyo ba, si Lord, kahit minsan iniiwan natin siya, ginagawa natin ang sarili natin mamaraan, God never left us. Kahit kailan hindi tayo iniwanan ng Panginoon. Even if we failed God, God's faithfulness remains. Amen? So yan po ang mensahe ng ating Panginoon ngayong Wednesday Word. Magandang gabi sa inyo lahat. Through many